mga kabebe! Ang saya ni ate. So ayun, ngayon lang ako ulit nakapag-video kasi nga, alam niyo naman, busy ang lola niyo sa trabaho. Mahirap kasi yung work namin na 8 hours, then Ramadan duty ngayon. So mahirap talaga siya pagsamahin. Nagagawa naman kasi parang hindi ko alam. Natutuwa ako kahit wala namang nanonood sa akin at wala nagsusubscribe. Wala akong pakialam. Ang sa akin lang, well, gusto ko yung may mapapanood ako balang araw. If matanda na ako, hindi ko na kayang magganto-ganto. Yan, gandang balik-balikan na siya. Nakakatawa kasi yung experience din dito sa Saudi Arabia kahit pa paano. Masaya. Masaya naman siya actually. So, parang mahirap sa umpisa kasi mag-a-adjust ka, lalo dito sa Saudi Arabia na talagang different culture and different language talaga yung yung mapupuntahan mo dito. I mean, yung ma-experience mo dito. But the thing is, yung workload dito, matututo ka talaga as in. Bilang nasa medical field, mahahasa ka talaga sa lahat ng cases. And kapag matripan ka nilang ilagay sa different area, so yun, matututo ka rin talaga. Kaya yan. Thank you sa mga nanonood guys. I really appreciate it. Charot. Ang arte, Then siya nagatulong talaga ako masayahin na makulit na pasaway. Something like that. So mga kabebe, ang topic natin for today's video. Filler. Sorry, filigera, lola. Wala lang, ini-enjoy ko lang din ang life natin guys. YOLO. So yun, how OFW deal with homesickness nga ba? Kasi parang dun sa iba kasi na hindi pa na-experience ang maging OFW. So parang wala silang idea kung gaano ba naging yung friends nila, yung family nila, or yung partner nila sa buhay, or basta kung yung mga nasa malayo, paano nila nahahandle yung homesickness. Di ba sabi natin, ito nga yung pinaka-worst enemy ng mga workers abroad. So, in that case, syempre, out of all other struggles ng mga OFW like language barrier, culture shock, and then yung workload, of course, and then adjustments dito sa iba't ibang bansa na napupuntahan ng mga Pilipino. So, like dito sa Saudi Arabia na for almost, I think, 3 to 4 years na akong nag-work as OFW here in Saudi Arabia. So far, so good. Ayun, wala naman akong na-experience na negative or something. Meron, pero syempre, hindi ko na i-acknowledge pa yun. Hindi ko na iintindihin pa yun. Syempre, kailangan nating i-enjoy na nandito tayo. Kung hindi, wala. Walang mangyayari sa'yo kung hindi ka marunong mag-adjust sa sarili mo at sa mga taong or mga lugar na napupuntahan mo, di ba? So, yun. Ayun, homesickness nga pala, maybe the OFW's worst enemy, of course. Kasi, iba siyang umatake talaga. Yung, alam mo yung bigla-bigla na lang na malulungkot ka ng walang dahilan, yung maluluha ka ng walang dahilan, and it happened talaga. Totoo. Nangyari talaga siya. Actually, based on my own experience din. Minsan, parang mag-isa ako, halimbawa wala yung roommate ko nasa bakasyon. Yung parang, loner, ganun. So, minsan mapapatawag ako sa family ko, pero yun nga, mamaya explain ko yan. So, yun. Sometimes, like what I've said, alone, isolated. So, yun, we need something to cheer us. Yes. And also, of course, we need something or someone to motivate us in our daily work sa malayo. Ayun, so, here are some OFW tips na nabasa ko lang naman sa sa Google from Staff House International Resources website, I think so. Yun, nabasa ko siya. Nagbasa ko doon dito sa video na to. Number 1 na nabasa ko doon is, syempre, kailangan natin ng connection to our family or with our family. So, in that case, kailangan natin ng communication, time to talk with them, our friends or family, or who else that you're close to, ganun. So, syempre, nowadays,
I mean, we have a social media. We are in a technological era, of course. So, we have broad internet connection all over the world. We need to allot time to speak to them. Especially sa mga mahal natin sa buhay, yung mga tao nagpapagaan ng loob natin. Char! So, yun nga. Ang ibig ko lang naman talaga sabihin dito is kailangan nating may makausap na, kumbaga, di ba sa comfort zone natin sa nasa Pilipinas, ganyan, nasanay tayo na nakakasalamuhan natin yung mga kababayan natin, and of course, especially nandyan yung mga pamilya natin, loved one and friends. So, minsan, kailangan nating, especially pag bago-bago ka pa dito, first time mo sa abroad talaga, kailangan mo ng time para makausap sila, makapagkwentuhan, kung ano yung mga differences, ganyan, kineme, kahit ano lang, basta mabawasan lang yung homesickness mo, di ba? Well, tulad nito, kausap ko yung mama ko, ayan, nagkakwentuhan kami, ganyan. Ito, sinad nila sa akin ng birthday ng kapatid ko. Sinurprise namin pati ni Papa, magka-birthday kasi sila. So, ito yung mga example na parang maiwasan yung homesickness mo. At syempre, ang aking asawa, kahit nasa barko, since LDR kami, kailangan din na lagi namin kausap ang isa't isa. Number 2, give yourself time to loosen up. Of course, kailangan mong bigyan yung sarili mo para din makapag-relax, makapag-chill. Sabi nga nila, relax din pag may time. So, yun. No need to spend a big amount of cash just to ease our loneliness, of course. We just need to, for example, go outside, walking, sightseeing, mga ganun. Tapos, pwede din kahit sa bahay. Video okay. Siyempre, hindi mawawala sa mga Pinoy yan, di ba? So, tatak Pinoy. Ayun. So, ang karaoke dito, I will show you some videos na mga ginagawa namin. And then, of course, kahit friends natin dyan na nag-work sa bahay, ng amo nila, so, within the area lang sa garden or something sa labas lang, parang alam mo yun, yung makapag-unwind ka. Something like that. So, ayun. And then, of course, depende pa rin sa tao yan kung paano ka mag-a-adapt, kung paano ka makapag-relax and chill. Some other people, nakikinig sila ng music, babasa sila. Some are, of course, going outside with friends, with colleagues, dito sa, kasi syempre, pag mga nandito ka sa malayo, sa pamilya mo, pag parang, kayo-kayo na lang yung kapwa Pinoy, or kahit ibang lahi actually, na magdadamayan or dadamayan ka kapag nalulungkot ka, like stress over, o kaya something na back home, ganyan, so mga ganun bagay. So, kaya nga nandyan ang aking mga ER family. Hello mga batak! Batak kasi batak sa trabaho actually. Yun talaga yung ibig sabihin nun. Minsan, ang mga pinupost namin kasi sa social medias is yung masasaya, di ba? Yung mga paglabas-labas namin, may bagong restaurant, ganun, or else something like pupunta kaming hotel or esteraha, chill, ganun. Yun yung mga napopost namin. Kasi actually, bawal din naman mag-post about work. But, yung hirap namin, i-share pa ba namin? Nahihirapan na kami, nag-homesick na kami. Ano naman, i-share pa namin sa inyo, di ba? So, yun. Minsan yun lang pinapakita namin. But the reality, mahirap. Mahirap na masarap. Kasi kahit ako alam ko mahirap, pero i-enjoy ko na lang. Ano pa ba gagawin ko? Di ba?
And the third one, sabi nga, exercise regularly. Kasi syempre, yung pag-exercise natin is may mga part ng brain natin na nagre-release ng hormones or mga chemicals like yung cortisol, yun yung stress hormone natin. And then yung serotonin, siya naman yung responsible sa happiness or responsible for our healthy appetite. O, diba? So, kala mo naman nagpatapisyo. Filler. Kaya lang naman. So, konting kaalaman lang din naman. And then, so, kapag nag-exercise ka kasi, hindi lang yung, alam mo yun, homesickness yung marirelieve mo dun. Kasi nandito din yung, keeping our body shape. Filler. Masyaba naman na. Charot. Ayun na ba kasi ang payat ako before. Ayun. So, napa-over naman yung appetite ko. Charot lang. Nag-review kasi ako nun kaya may separate video ako dun sa NCLEX ko and IELTS journey ko. So, yun na nga. Balik tayo. So, yun. Kailangan nating, syempre, our family needs us. And so, we need to take care of ourselves. Kasi as OFW, ang puhunan talaga natin dito is yung ating katawan. I mean, yung ating katawan, syempre, worker. And what I mean is, kailangan healthy tayo. Kasi kung hindi tayo healthy, sakitin tayo, paano tayo makapag-work? And in the first place, paano natin matutulungan ng family natin, di ba? Family-oriented, mga Pilipino. Kaway-kaway dyan, breadwinners. So there, so yun na, we need to take good care of our health and eating balanced diet, healthy foods. Ayan. As we all know, of course, our family nga needs us. So, yun nga. Sila yung dahilan natin kaya nandito tayo. No, so, ayun lang, for happiness lang. And then, we chose to work miles away from our family. So, kailangan nila talaga yung sarili natin. Number one muna yan kapag nasa malayo ka with your family, of course. Yan yung dapat yung priority mo kapag nasa malayo ka. Ulit-ulit, malayo. So, yan na nga. Lastly, number 4, ito gawa-gawa ko lang naman to kasi totoo naman talaga. Comment daw below kung tama ka. So yun nga, kailangan natin ng acceptance. Acceptance kasi kailangan natin tanggapin na nandito na tayo sa malayo. Umalis tayo sa comfort zone natin, which is the Philippines, kung saan tayo nasanay. Manirahan, nag-gather ng mga kaibigan, ganun, kakilala, ganun. So, kailangan natin i-accept yung kanya-kanyang kultura here, kung nasaan man tayong lupalop ng mundo. So, kailangan natin i-accept na nagtatrabaho tayo, not only for ourselves, but of course for our family. Wow! So, yun, i-accept natin na hindi ito katulad ng Pilipinas, na kumbaga iba't iba ng kultura, iba't iba ng salita or language, yung mga barrier kasi kapag language, kasi ayun na, share ko lang naman. Charot.
nung dumating kasi kami dito sa Saudi Arabia, hindi talaga kami marunong mag-Arabic. Totoo yan. Kasi parang hindi kami naman pinag-aral na mag-Arabic ka muna bago ka pumunta ng Saudi, ganun. Unlike sa UK or US, you need to take the English exam bago ka pumunta doon, di ba? So, iba naman dito yung case. Okay naman siya, pero at the beginning, ang hirap. Kasi hindi ako makapag-usap din sa mga Saudi or sa mga ibang lahi din kasi ang language nila is iba-iba, Arabic mostly here. So yun, ang ginawa namin, first day pa lang nandutin namin, nagsulat-sulat na kami ng mga basic words lang naman na usually ginagamit sa kapag mag-encounter ka ng pasyente or kahit sa bahay ka, ganun, na sa amo mo, ganun. Pwede kang magtanong kung marunong sila mag-English, ganun. Pwede mong isulat para hindi ka mahirapan mo makipag-communicate sa kanila. At yun, kailangan non-stop ang learning natin. Hindi forget tapos yung pag-aaral. Wala na, tapos na. Mga ganyan, nakapasa na ng mga exam, is titigil na sa learning. Kailangan continuous learning tayo. Char! Filler na. Well, totoo naman din kasi talaga. So, ayun. Yun yung 4 na ginagawa ng mga mostly, is kasama na ako din of course, ng mga OFW na kapag na-homesick sila. Request ko lang, comment nyo kung ganun din kayo, kung nakaka-relate kayo. So, thank you so much and happy viewing!